Kaibigan, bago ka pa mahulog, bago ka pa sumugal ng puso, tanungin mo muna ang sarili mo. Kilala ko ba talaga siya? Maraming lalaki ang nasasaktan, hindi dahil hindi sila minahal, kundi dahil minahal nila ang maling babae. At huli na, nang malaman nila. Kung gusto mong malaman kung paano makuha ang respeto, ang tamang pag-ibig at ang tagumpay sa buhay, mag-subscribe ka na ngayon, kaibigan. Dahil dito sa channel na ito, tinuturo natin ang tunay na tahimik pero mabagsik na mindset ng isang stoic. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 katangian ng isang babae na dapat mong malaman bago mo siya ibigin. Unang katangian, kung paano siya humawak ng galit. Kaibigan, tandaan mo, ang init ng ulo ay hindi dapat idinadaan sa sigawan o pananakit ng damdamin. Kapag ang babae ay marunong huminga ng malalim, tumahimik at piliing magpaliwanag kaysa manakit, iyon ang senyales ng maturity. Ang relasyon ay hindi wrestling match. Hindi kayo dapat naglalaban, kundi nagtutulungan. Pangalawa, kung paano siya magdesisyon kapag walang nakakakita. Karakter, kaibigan. Hindi ito nabubuo sa harap ng tao. Nabubuo ito sa dilim, sa mga oras na wala siyang audience. Kung tapat siya kahit walang nakatingin, kung kaya niyang pumili ng tama kahit walang gantimpala, ito ay babae na pwedeng sabayan, hindi babae na kailangan bantayan. Pangatlo, kung paano siya magtrato sa mga taong wala siyang mapapala. Isang simpleng tanong lang, kaibigan. Mabait ba siya sa lahat? O mabait lang siya sa mga may silbi sa kanya? Ang babaeng hindi marunong rumespeto sa maliliit na tao ay hindi rin rerespetuhin ang mga pangarap mo sa hinaharap. Pang-apat, kung paano siya magmahal sa sarili niya. Walang sino man ang makakapuno sa isang taong butas ang pagkatao. Kung ang babae ay laging naghahanap ng validation, laging kailangan ng assurance, baka hindi pagmamahal ang kailangan niya, kundi paghilom. Mag-ingat ka. Baka masaktan ka habang tinutulungan mo siyang buuin ang sarili niya. Panglima, kung paano siya tumanggap ng hindi. Ang pagtanggi ay bahagi ng buhay. Lahat tayo nadadapa. Pero ang tanong, natututo ba siya? O siya yung tipong maninisi, magwawala, at sisirain ang kahit sino makaharang sa gusto niya? Kaibigan, ang babae na marunong tumanggap ng pagkatalo ng may dignidad, yan ang babaeng may paninindigan. Pang-anim, kung paano siya makinig. Hindi lahat ng tahimik ay nakikinig. Minsan, tahimik lang kasi hindi interesado. Obserbahan mo, pinaproseso ba niya ang sinasabi mo? Tinatanong ka ba niya? May empathy ba siya? Dahil kung hindi siya marunong makinig ngayon, paano pa sa mga mas malalaking laban ng buhay? Pampito, kung paano siya makipaglaban para sa inyo kapag hindi na madali. Ang mga relasyon, kaibigan, hindi puro saya. At ang babae na kayang tumayo sa tabi mo sa gitna ng unos ay isang biyayang hindi matutumbasan. Hindi siya aalis sa gitna ng hirap. Hindi siya maghahanap ng mas madali. Mananatili siya. Kasama ka. Hindi lang dahil mahal ka niya, kundi dahil pinili ka niya. Pangwalo, kung paano siya nagdadala ng selos. May babaeng konting like mo sa social media, magtatampo na. May babaeng hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigang babae. At may babaeng titingnan ang sarili at magtitiwala sa iyo, sapagkat alam niya kung sino siya at sino ka sa kanya. Piliin mo yung huli, dahil ang tiwala, kaibigan, ay mas mahalaga pa sa kilig. Pangsiyam, kung paano siya humaharap sa tukso. Paano siya humawak sa sarili niya kapag maraming humahanga. Kapag may kumakausap sa kanya sa chat, paano siya magdesisyon. Ang loyalty, kaibigan, hindi sinusukat sa dami ng tukso, kundi sa katapatan kahit may tukso. Ang babaeng kaya kang igalang kahit hindi ka naroon. Yan ang tunay na karapat-dapat mahalin. Pang-10, kung paano ka niya pinapahalagahan kahit wala kang maibigay. Kapag wala kang kotse,
Kapag hindi mo siya madalhan ng mamahaling regalo, kapag ang kaya mo lang ialok ay oras mo at respeto mo, nandyan pa ba siya? O nawawala siya kapag wala na ang karangyaan? Kaibigan, ang babaeng tumatanggap sa iyo sa kahinaan mo, siya ang nararapat na kasama mo sa tagumpay. 11. Kung paano siya makitungo sa kanyang pamilya. Paano niya tratuhin ang kanyang ama, ina, at mga kapatid. Sapagkat kung wala siyang respeto sa pinanggalingan niya, huwag kang umasang rerespetuhin kanya sa pagdating ng panahon. Ang ugali sa tahanan ay madalas na salamin ng magiging ugali sa relasyon. 12. Kung paano siya humawak ng responsibilidad. Tumatakbo ba siya sa problema o humaharap siya sa hamon? Maraming babae ang gusto ng relasyon pero ayaw ng responsibilidad na kaakibat nito. Ang babaeng marunong humawak ng sariling buhay, may kakayahang hawakan ang relasyon ng may pagkalinga. 13. Kung paano siya magpasalamat. Simple lang ito, kaibigan. Ang babaeng marunong magpasalamat kahit sa maliliit mong effort, sa paghatid mo, sa pag-abot mo ng tubig, sa oras mong ibinibigay, yan ang babae na hindi mo kailangang laging paalalahanan kung gaano ka kahalaga. Pagmasdan mo kung paano siya magpakumbaba kapag siya'y mali. Kapag ang isang babae marunong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad, mas madali siyang kausapin sa mga pagsubok ng buhay. Tingnan mo kung paano siya makitungo sa mga taong hindi niya kailangan. Doon mo makikita ang tunay niyang ugali. Kung may respeto ba siya sa waiter, sa janitor, sa matanda sa jeep. Kilalanin mo kung paano siya mangarap. May direksyon ba siya sa buhay o gusto lang niyang may sumalo sa kanya palagi? Kung siya mismo ay walang malinaw na layunin, baka madamay ka sa pagkaligaw niya. Pakinggan mo kung paano siya magkwento tungkol sa ex niya. Kung punong-puno ng galit, paninisi o drama, baka hindi pa siya buo. At kung hindi pa siya buo, hindi rin niya kayang bumuo ng iba. Obserbahan mo kung paano siya tumahimik. Kasi minsan, sa katahimikan, lumalabas ang tunay na anyo ng isang tao. Tahimik ba siya dahil may lalim o tahimik dahil may tinatago? At higit sa lahat, pakinggan mo ang sarili mo kapag kasama mo siya. Mas buo ka ba? Mas kampante? O mas naguguluhan? Kasi kaibigan, minsan hindi babae ang dahilan ng saya mo, kundi yung paniniwalang deserve mong mahalin sa tamang paraan. Kaibigan, kung gusto mong maghanap ng iibigin, huwag kang magmukhang nauuhaw. Hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Ang tunay na lalaki, alam kung kailan mananatiling tahimik at kailan bibitaw sa maling pagtingin. Kung gusto mong mahalin ka ng babae, maging lalaking karapat-dapat mahalin. Hindi dahil sa itsura, kundi sa respeto mo sa sarili. Hindi mo kailangang magpa-cute, magpa-impress, o magmakaawa. Ang lalaki na may direksyon, disiplina at dignidad, kahit hindi naghahabol, sila ang hinahabol. Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung ang isip mo ay puno ng karangalan, pananagutan, at kalmadong kumpiyansa, yan ang makikita ng babae sa'yo kahit wala kang sabihin. Kaya kung naghahanap ka ng iibigin, unahin mong mahalin ang sarili mong katahimikan, pangalagaan mo ang dignidad mo, at hayaang ang resulta ng pagiging totoo mo ang magsalita para sa'yo. Kaibigan, bago mo siya ibigin, alamin mo muna kung siya ba'y karapat-dapat sa pag-ibig mong buo at totoo. Dahil hindi lahat ng ganda ay may lalim, at hindi lahat ng sweet ay tapat. Ngayon, gusto kitang tanungin, alin sa mga katangian na ito ang napansin mo na sa babaeng gusto mo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Baka ito na ang sign na kailangan mo. At kung gusto mo pa ng mas maraming stoic advice, Tagalog, life tips, at tahimik pero bagsik na mindset sa pag-ibig at buhay, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan, kaibigan, do it silently. Let the result do the talking.
Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ang iniibig mo ay refleksyon ng pananaw mo sa sarili. Kaya bago mo ibigin ang iba, siguraduhin mong kilala mo rin ang sarili mong halaga. Kung nakaabot ka sa point ng video na ito, kaibigan, maaari mong i-comment sa baba kung mayroon kang gustong ipa-shoutout sa ating channel at baka mabanggit natin ito sa mga susunod na video. Hanggang sa muli, kaibigan.